Sa patuloy na sigalot sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea, parami na ang mga Chinese vessels sa ating teritoryo at patuloy na hinaharas ang ating mga pwersa doon, mapa-Philippine Navy man pati Philippine Coast Guard, at kawawa talaga tignan ng ating mga personnel sa pinag-aagawang teritoryo. Mariinding tinutulan ng Pilipinas ang bagong statement ng China na kung saan aarestuhin umano nila lahat ng manghihimasok sa West Philippine Sea na nagpapakitang mas nagiging agresibo na sila sa ngayon. Dumadami na rin ang Chinese Navy vessel na namataan na senyales na may plano na namang magsagawa ng artificial island ang China at malaking banta ito sa seguridad ng Pilipinas at wala tayong magagawa kung sakaling matuloy ito. Mayroon tayong mga anti-ship missiles na kayang magpalubog ng warships, ngunit kulang na kulang pa ito sa ngayon dahil iilang piraso lang naman ang binili ng hukbong sandatahan at nasa daan-daan ng warships ng China. Kahit na dumating pa ang mga in-order na vessels ng Navy mula sa South Korea, ay wala pa ding magagawa ang mga ito dahil sa suma total ay magkakaroon lamang ng nasa 14 na missile-capable warships ang ating Navy at hindi rin ito kayang protektahan ang territorial waters ng Pilipinas. Kasama din sa plano ang pagbili ng mas heavily armed na warship, ngunit sa estado ng AFP modernization program sa ngayon, ay mukhang matatagalan pa na mabibigyan ito ng pondo at naghihintay na lang tayo sa military assistance ng Amerika. Matatanda ang naaprubahan na ang nasa $500 million o nasa 28 billion pesos na military assistance para sa Pinas at mayroon pang hinihintay na nasa 2.5 billion dollars o nasa lagpas 140 billion pesos na mapipirmahan ngayong taon at ito ang sasalba sa modernization program ng bansa. Ayon sa mga defense expert, dapat umanong paramihin ng Pilipinas ang mga land-based anti-ship missile nito katulad na lang ng BrahMos missile. Ngunit ang military assistance ng Amerika ay pwede lamang gamitin sa pagbili ng US-made weapons, kaya ang nakikita nating dapat bilhin ng bansa ay ang M142 HIMARS. Hindi natin gustong makipagyera sa kahit kanino mang bansa, ngunit mas maganda nang maging handa sa panahon ngayon at matagal na talagang gustong bilhin ng Philippine Army ang HIMARS at inaasahang makukuha nila ito sa tulong pinansyal ng Amerika. Napatunayan na rin ng HIMARS ang kapabilidad nito laban sa mga Navy vessels matapos kinumpirma ng Ukrainian Naval Forces na tinamaan ng MGM-140 ATACMS na binabala sa mga HIMARS ang isang Russian warship na nasa Crimean Peninsula. Ang nasabing warship ay ang Natya-class minesweeper na armado ng AK-630 close-in weapon system. Ngunit nakalusot pa rin ng ATAC-MS sa defense system nito na nagpapatunay sa pagiging epektibo ng naturang asset. Ang ATAC-MS ay isang klase ng ballistic missile na may range ng nasa 300 kilometers at may bilis ng nasa Mach 3 at kung mapapasakamay ito ng Pilipinas ay malaking upgrade ito sa ating anti-ship capabilities. Nasa 10 bansa ang gumagamit nito sa ngayon at nasa 6 na bagong bansa ang nag-order nito, kabilang na ang bansang Taiwan na kasama din sa bansang inaapi ng China. Bawat isang ATAC-MS ay nagkakahalaga ng nasa $1.7 million o katumbas ng nasa 98 million pesos sa ngayon na halos kasing presyo lang din ng mga Sea Star missile na nakakabit sa ating mga Rizal-class frigate, kaya kayang-kaya ito bilhin ng Pilipinas. Nagde-develop na rin ang Amerika sa ngayon ng isang anti-ship missile na pwedeng ibala sa mga HIMARS, kaya dapat na talagang bilhin ng bansa ang weapon system, lalo na't handa itong ibenta ng Amerika. Kasalukuyang nasa 3 rocket system ang pinagpipilian ng Pilipinas at ito ang M142 HIMARS ng Estados Unidos, ang Pulse rocket system ng bansang Israel, na simula pa din noong 2015 ino-offer sa bansa, at ang K239 Chunmo ng bansang South Korea. Ngunit sa lahat ay ang mga HIMARS lang ang napatunayan sa totoong gyera. Umaasa tayong bibilhin ito kaagad ng Pilipinas
dahil kasya na rin naman ang paunang nasa $500 million na military assistance ng Amerika at huwag na sanang patagalin pa ng Philippine government dahil kailangan na ito ng hukbong sandatahan sa ngayon. Patuloy na rin naman ang training at familiarization ng ating mga kasundaluhan sa HIMARS dahil kasalukuyang nasa bansa ang mga armas na ginagamit ng US at Philippine military sa kanilang pagsasanay. Nanawagan na rin ng NSC o National Security Advisor sa Senado at Kamara na suportahan ang Horizon 3 ng AFP Modernization Program na kung saan nasa $35 billion ang kinakailangan na budget o nasa 2 trillion pesos sa loob ng 10 taon upang mabili ang lahat ng kinakailangan ng hukbong sandatahan. Sa ngayon, ang prioridad umano ng Philippine government na mapirmahan na ngayong taong 2024 ay ang mga multi-role fighter project at kayang-kaya ito ng ating bansa kung siseryosohin lang ng gobyerno ang pagbibigay ng pondo. Umaasa din tayo na matutuloy na ito ngayong taon at wala na tayo masyadong pakialam kung mapa-Jas 39 Gripen man ito mula sa bansang Sweden o hindi kaya mga F-16 Vipers mula sa Estados Unidos dahil napakatagal na nitong proyekto sa programa at marami nang nag-aabang kung kailan na mapipirmahan ang kontrata. May budget na rin naman ang Pilipinas para dito dahil may natira pang nasa 10 hanggang 20 billion pesos na magiging kasya para sa down payment ng mga fighter jet, kaya dapat na itong madaliin ng Philippine government.